The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa mga treasures na ibinaon sa gilid ng mga pampang or ng cliff. Paano nga ba natin malaman na ang cliff or pampang na malapit sa inyong bahay o sa inyong lugar ay mayroong treasures na nakabaon? Okay, atin yan tatalakayin mamaya, pero bago tayo magpatuloy, ako'y mag-shoutout muna sa ating avid followers at sa mga bago pa lamang sa aking channel na kabisita ngayon. Huwag kalimutan i-subscribe ito, click that red button down below para palagi kayong updated. Okay, at ako'y mag-shoutout sa aking avid followers. Shoutout kina user BG5, kay Danny Flores, Roy Tamnini, shoutout din kay Intensity, kay Arturo Paangay, K1 Heart TV, kay Reynanti Tapol, Rico Mausisa, shoutout kay Jacinto Fimia, Edgar Lagarto, Cirilo Jaom, Glenn Mario, kay ML Gaming, Angelito Capistrano, shoutout kay Robert Capunilas, Jiswen Jade Salinda, Jun Yutso, Arcadio Angcon, Rosemary, Boy Tilaw, and lastly shoutout kina Marco Hunculada, Nuiza Albrin, kay Joselito Kahadi, Dennis Mordino at kay user MZ3 at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats. Shout out sa lahat ng ating mga katiyats and treasure hunting na nanonood ngayon at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan i-subscribe ang channel para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. Okay, ang ating episode ngayon at topic ay tungkol sa pampang. Itong ganito, mga cliff. Sa Pilipinas, paano nga ba natin malaman na mayroong nakabaon na item? Ang aking ibigay ngayon ay mga palatandaan ng mga itsura ng mga bundok o pampang or cliff. Paano ba natin malaman na mayroong mga nakabaon diyan na kayamanan? Okay, alam naman natin na halos lahat ng lugar sa Pilipinas ay mayroon talagang nakabaon yan. Hindi nga lang natin nakikita sa ating bare naked eyes. Okay, kaya atin ngayon isa-isahin mga katiyats ang isa sa mga palatandaan na merong item o treasure na nakabaon sa inyong cliff or pampang ay kapag makakita kayo ng ganito. Lumang World War II battle, ang mga karamihang kulay niyan ay kulay green, brown at meron ding yung colorless lamang. At jar, okay, hindi banga. Jar, medyo maliit yan sa banga. At ganito na kulay, mga white with blue design. Yan ay mga legit jar ng Japanese. Okay, so saan ba natin yan nahanapin yung jar at bote? Okay, dito yan mga katiyats. Example sa ganitong pampang ay meron kayong nakitang kasi malaki ang area ng mga pampang, kaya hindi tayo bastang magbakasakali lamang. Okay, kaya kailangan natin ng matang mapagmasid, mapanuri. Okay, ito yung hanapin natin. Merong bato na malaki na merong kakaibang hugis na nasa tapat ng pampang. At ang distansya niyan ay hindi malayo. So ang mga distansya niyan ay nasa 2 to 3 meters lamang. Hindi yan malayo kasi sinadya yan paglagay ng hapon ang bato na yan na malapit lang talaga sa item. At kung ganito na may pampang at merong distansya lamang na 2 or 3 meters ang malaking bato na yan, ito na bato, ang paghanap ng item dyan ay in between sa cliff. So dito yan, in between sa cliff at sa bato. At ang hukay ay dito. Ngayon, ang hanapin natin dyan na unang palatandaan ay itong bote ng World War II na hindi basag. Okay, buo siya. At itong jar, kasi yan talaga ay sinadya nilang ilagay dyan as a marker para sa pagbalik nila ay
hindi sila maligaw sa paghukay. Kaya kung maghukay sila diyan, example ito, hanapin nila sa 1 to 2 meters, makikita ang iniwan na yan ng mga bote at jars. Kaya dito yan na banda, makikita. At kapag ganyan na meron na yan, sigurado na merong nakabaon na item. So ito yung bote, ito yung jar. Kapag dyan nyo yan nakuha, sigurado for another 1 meter deep, mababaw lang yan kasi giveaway yan, small stash of gold. Kaya ang lalim niyan ay nasa 2 to 4 meters lang. Kaya yan ang mga swerte na natagpuan ng ating mga kababayan na hindi mga treasure hunters. Yung naghukay lang sila para sa balon, naghukay para sa septic tank, naghukay para sa poste ng bahay, yan ang nakukuha nila. Mga individual soldiers gold. Okay, at ang palatandaan, buti at jar. At kahit hindi magkasama ang dalawa, kahit buti lang, pwede na. Kahit jar lamang nandyan, basta't hindi biyak-biyak, hindi durog yung buo. Okay, so huwag kalimutan 2 to 3 meters pagitan ng malaking bato at ng pampang. Kagaya yan dito sa picture na nauna natin. Ito, merong nakita nyo ito. Yan ang bato. At sa hindi kalayuan, 2 to 3 meters lang, ang distansya ay nariyan ang cliff or pampang. Kaya ang hukay ay sa pagitan ng dalawa. Napakasimple na logic mga ka-TH, di ba? Pero minsan sa ganitong setting na may malaking bato, kapag ang bato ay mayroong bilog na trumpa na nagaganyan, na nakaharap ang bilog diyan, so mayroon ding tricks ang Hapon na dito nila ibabaon sa gilid ng pampang. Mag-drift sila diyan sa gilid at takpan nila ito ng malalaking bato na hindi mahalata at dito ibinaon ang item. Kapag may sign ang bato na mga mata, pwedeng mata na nakatingin dyan or yung trumpa na paganyan na bilog, and then malalim siya na parang mata rin na nakatingin sa gilid ng creek. Okay, another signs na mayroong treasure ang inyong creek ay ito. Halimbawa, mataas ito na creek, ito. At ganito ka lang kataas ang tao. Okay? So, medyo may kataasan siya. Ngayon, sa ibabaw ng creek ay mayroong dead tree. Ito. At kapag dead na centennial old tree, yan din ang isa sa palatandaan at sign na mayroong item sa creek, sa cliff na inilagay. Okay, ngayon, paano ang paghanap niyan? Ang paghanap nito ay hindi sa lupa. So wala siya rito. Hindi kagaya nung nauna, so wala diyan. Ang paghanap niyan is either dito. Yan. Sukatin nyo lang ang taas niyan. I-estimate nyo ang 2 meters to 4 meters na height galing dito sa ibabaw ng kahoy. So yan ang sukatin. Estimate nyo kung saan yan na parte na taas na height galing sa creek. Galing sa ground. Palaging creek tong nabanggit natin kasi sanay tayo ng treasure sa creek. Okay, kaya halimbawa kung ang 4 meters ay galing dito sa kahoy, ay dito. So ang gawin natin ay diyan tayo kagawa ng entrance papunta sa estimate natin ang baba ng kahoy. Okay, kasi ano yan, nasa sintro ng baba ng kahoy, nakaganyan yan. Kaya most probably narito ang chamber. Yan, at kung 2 meters naman, so dito tayo.
sa 2 meters, ayan, kalahati, dito tayo mag-drift. At sa ano rin, tapat ng kahoy ang i-search natin kapag nagagawa na tayo ng daanan. Kasi meron na yung daanan dyan sa gilid na ginawa nila noon. Ang atin lang hanapin ay yung takip na bato dito, takip na bato dyan. At meron na yan dyan tunnel na ginawa nila. Kaya hindi na mahirap. Ang hanapin lamang ay itong takip. Ang takip ng tunnel na ginawa nila. Ngayon, saan ba hanapin ang mga buti or jar ng palatandaan? Kasi nilalagyan din yan. Iniiwanan nila yan ng buti na gamit-gamit nila na pinag-inuman para masigurado nila na ang kahoy na ito ay yung kahoy na nilalagyan nila ng item. So kapag ganito mga dead old tree, karamihan ng buti dyan ay dito lang isinuksok nila dito sa mga ugat ng kahoy. Kaya tingnan nyo lang ang mga ugat ng kahoy, isinuksok lang yung mga buti dyan at jar. At kapag nakita nyo yan, ibig sabihin ay hindi sa ugat ng kahoy ang treasures, kundi nilagay dito sa pampang, sa gilid, dito sila dumaan. Ayan. Minsan din, yung mga nakuhang treasure sa ugat ng mga dead old tree, ay hindi yun sa pangpang, yun ay sa may creek at tuktok ng bundok. So iba rin ang kanilang estilo kapag pampang. Okay, so ang pinaka-importante ay katulad dito, meron talaga tayong matagpuan na Japanese object. At ang palagi nilang iniwanan sa kanilang treasure site ay yung pinag-inuman nila na buti at yung jar. Kasi umiinom din sila ng sake wine. I make that sake wine naman yan, Japanese wine ng sake. Karamihan ng old wine ng Japanese nilalagay yan sa jar kasi mas masarap ang wine na nasa jar. Or katulad nito, ito ay cliff. Napakataas ng cliff, napakahaba din. At maraming bato-bato dyan mga katiyats. Katulad nito, meron dito, dito, merong malaki dito. Ngayon, saan ba natin pwede hanapin ang item? Meron ba dito na banda? Kasi merong bato, meron ba dito? O meron ba dito? Saang bato ba dyan? Kasi maraming bato. Ngayon, ang pagpili ng magandang bato, minsan kapag maraming bato na nandyan sa cliff, ang ginawa nila ay very common na. Gumagawa sila ng triangulong posisyon ng bato na katulad nito. Ayan, naka-triangle yan. Nilalagay nila ang bato dyan sa gilid ng cliff. Pero malalaking bato yan, hindi nabubuhat ng isang tao. Mga nasa 4 or 6 na tao ang nagbubuhat niyan, tulong-tulong, at nilagay na triangulo. Ayan, para siguradong sigurado na nandiyan ang item. Okay, kanina nasabi natin na in between sa bato. Ngayon iba na naman ito. Kasi triangulong bato. Okay, ang triangulong bato katulad nito, ulitin natin, ay ang paghanap niyan ay sa gitna ng 3 bato. Pero alam natin na, dapat malaman natin na itong 3 triangulong bato ay malapit lang sa cliff. Hindi yan malayo. Kung malayo, hindi yan treasure. Kasi ang sinadya nila na malapit itong bato sa cliff para hindi sila maligaw at maalala nila na yun yung bato na nilagay nila. Kaya ang distansya nito, sinasabi natin kanina, ay 2 to 3 meters distance galing sa bato papunta sa wall ng cliff.
Ngayon, paghanap ng item ng ganyan, alam nyo na ito mga ka-TH, lagi natin ito sinasabi sa gitna ng tatlong triangulong bato. At malapit lang yan dito sa wall ng cliff. Okay, kung hindi triangulong bato, ay nilalagyan nila yan ng bato na hugis square. Okay, kumuha sila ng bato na inukit nila, kinarb na square, at nilagay din sa gilid ng cliff na nasa distance na 2 to 3 meters. At kapag ganyan na kwadrado ang nakita nyo sa gilid ng cliff, ay pwedeng nasa loob lang ng kwadradong bato ang item, or kung bato yan ay nasa baba niya, kasi parang muhon yan ang kwadrado na semento. At kung semento yan, gawa sa semento, yan ay may laman sa loob. At malaman yan na item yan kasi dinidikit nila yan na malapit, nilalagay malapit sa cliff, sa dingding ng cliff or wall. Okay, kaya kapag square ay wag na tayo masyadong maghukay. Okay, tingnan lang, biyakin lang ang loob. Biyakin lang ang bato, tingnan ang loob. Kapag semento, at kapag purong bato yan, walang laman yan, kundi treasure under. Pero yan ay nasa gilid pa rin ng creek. Okay, panghuling sign ng bato sa gilid ng creek ay ang bato na katulad nitong nasa picture. Yung pabilog na malaki. Kakaiba siya na hugis kaysa mga bato sa unahan. At kapag ganyan, ay pwede nang in between sa cliff at sa bato. Kagaya nito, ito yung pampang, at halimbawa ito yung malaking bato na medyo pabilog. So in between sa kanya ay merong span yan, merong distansya na 2 meters or 3 meters. Kapag ganyan, ibig sabihin ay in between ang hukay. Okay, bakit ko ba ito nalaman? Kasi naikwento ito ng aking father at nandyan sa aking mga sketch. Okay, mayroong sketch ang mga ganito ng aking ama para meron siyang itong reference ng mga itong settings ng paglagay ng mga treasures. Kasi ang aking ama ay isang guro ng public school, kaya alam niyang itong parang pag-record or paggawa ng record ng kanyang mga nalaman noon. Kasi noon 1980s, after martial law ay rampant talaga ang treasure hunting at parang uso. Ngayon ay nauuso na naman ang treasure hunting dahil sa napakaraming mga binibintang treasure hunter gadgets at treasure hunting equipments na nabibili. Kaya nauuso na naman sa ngayon, at hindi lang uso, lawak ang mga coverage ngayon ng mga treasure hunters. Imagine, example, mga taga Luzon ay makarating ng Mindanao para lamang hanapin yung lugar na nasa mapa nila. Ganon din ng mga taga Mindanao makarating ng Cebu, ng Luzon, para lang hanapin yung location ng kanilang map na dala-dala. Okay, so yan lang aking may bahagi sa inyo mga kati. At sa ngayon, sana ay meron kayong natutunan na kaunting pamamaraan sa paghanap ng treasures sa gilid ng cliff or pampang. Ako'y magpaalam na. God bless you all at ingat kayong lahat.